Sa pananaw ni Claire Castro, lahat ay fake news maliban sa kanya mga kadinatics panoorin. Kaya tuloy nasasabi nating nagiging source of fake news ang Vice Presidente dahil pinagmumulan din ng Wow! Nasabi daw natin mga kadinatics na source of fake news na daw si Inday Sara Duterte. O, sinong nagsabi? Ha? Malacanang lang, hindi kami. Balikan natin yung statement niya mga kadinatics. Kaya tuloy nasasabi nating nagiging source of fake news ang Vice Presidente Ha! dahil pinagmumulan din ng fake news yung tanong ng ibang reporter. Yusek. May we ask for a reaction from the palace regarding the statement of VP Sara Duterte in an interview yesterday sa Digos City where she stated, and I quote, "Marami siyang kakulangan bilang presidente, hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at eskandalo sa paggamit ng pera ng bayan." Salamat. Okay. Nakakuha po ako ng transcript niyan. At napansin ko po na maaari na ganito ang nagiging sagot ng Vice Presidente dahil na-feed siya ng mga maling impormasyon. Okay, may isang reporter, hindi po natin alam kung sino, ang tanong ganito, and I quote, "Ma'am, ang mga OFW, masamang-masama ang loob kay PBBM lalo't hindi niya sinalubong sa airport yung mga na-repatriate nating mga kababayan. Ano take nyo?" Ang tanong, Claire Castro, sinalubong ba ni BBM? Sinalubong ba? Walang BBM mga kadinatics. Andun siya, nagbibigay ng tig 5,000 pesos sa mga driver. Doon siya mga kadinatics, ha? Pa-epal ba? While doon sa mga OFW, wala mga kadinatics. Ha? Hindi man lang sinalubong. Takot eh! Takot! Kasi yung mga OFWs mga kadinatics, galit talaga kay BBM at saka mga kadinatics, yung iba doon, pera talaga nila. Baka may tulong galing sa Singapore pa yan eh. Kasi nagpadala din ng eroplano yung Singapore para i-repatriate yung mga Filipinos, mga kadinatics. Kaya, kahit ako naman mga kadinatics, hindi ako magpapakita. Unang-una, Ayan, dapat ang reporter, alam kong hindi kayo parte doon, dapat pag nagtanong sa kanilang ini-interview, ay mayroong facts, mayroong resibo. Katulad ng sinabing masamang-masama ang loob kay PBBM dahil hindi sinalubong sa airport, Nasisi patuloy yung mga reporters mga saan nanggaling ang kwento na yon? So, ngayon, dahil mali na yung premise, Okay. sumagot ang Vice Presidente. Ang sabi niya, nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan sa overseas. At yon, nabanggit mo nga, marami siyang kakulangan bilang presidente. Ang dami talaga. Kaya tuloy nasasabi nating nagiging source of fake news ang Vice Presidente Woo! dahil pinagmumulan din ng fake news yung tanong ng ibang reporter. Wow, sino kaya ang nagsasabi mga kadinatics na source of fake news na si Inday Sara ngayon? So sana maiwasan ng ibang mga reporter, I'm not pertaining to all of you because I know you're all professional here. Iwasan yung ganon. Especially kung ang reporter nito ay kaalyado niya or hindi. Mas maganda na maging neutral sa pagtatanong para makapagbigay naman ng matalinong sagot ang ating Vice Presidente. Ah! Ay, sarap talaga. Matalinong sagot daw mga kadinatics. Kailan pa itong si Claire Castro, ha? Kailan pa mga kadinatics na nagbigay ng matalinong sagot? May talagang lahat ng mga sinasabi niya against kay Inday Sara Duterte, talagang mga kadinatics nakapatungkol sa kanila, kay BBM at sa kanya. Kaya nakakahiya ka bilang spokesperson na kaya. Anong masasabi natin mga kadinatics dito? Kayo ang may problema sa Malacanang, hindi kay VP. Ang may problema yan ang totoo at nakikita ng mamayang Pilipino. Dapat talaga mga kadinatics, tama talaga. Paanong fake news? Paano kung totoo naman pala yung tinatanong ng reporter? Fake news ba yun? Si mga kadinatics ayaw talaga nilang aminin na galit na yung mga mamamayan sa kanila. Especially itong mga OFWs, mga kadinatics. Kasalanan patuloy ng mga reporters. Di ba? Anyway, ganyan ka walang hiya itong si Claire Castro mga kadinatics. Wala tayong hiya, di ba? Sobrang si Inday pa yung fake news ngayon, si Inday pa.
Kaya nga, tingnan nyo, mga kadynamics, for the first time in history, in Philippine history, tingnan nyo naman, panoorin nyo mga kadynamics, basahin pala. Breaking news! Peso to dollar exchange rate 60 na mga kadynamics, 60 na. Nako! Grabe. Ibig sabihin yan, palubog na yung ekonomiya ng Pilipinas habang pataas naman yung sa Amerika. Kawawa talaga tayo mga kadynamics. Kinawawa tayo dito. Di ba? Kaya itong United States, always yan mga kadynamics, mag-declare ng war. Dahil tumataas yung ekonomiya nila pag ganyan. While yung mga tao na sa baba, of course, palubog talaga. Yung sinabi ni BBM nung nakarang araw mga kadynamics, ito, pasahin nyo ng mabilisan. Kay Bongbong Marcos, he said, everything is normal. Via BNC, the Philippine peso breached the 60 per dollar mark for the first time on Thursday as escalating tensions in the Middle East push global oil price higher and strengthen the US dollar. Mga kadynamics, look at that. Look at that. Everything is normal. Everything is normal talaga. Ikaw lang yung abnormal. Ito, panoorin natin si Mike Defensor mga kadynamics na talagang sinupalpal itong si Trililing sa mga statements niya. Ito, tinanong kasi siya ng isang reporter. Mga kadynamics, panoorin natin. Ano pong mensahe niyo po kay former Senator Trillanes? Ang sabi niya kasi, false in one, false in all. Pertaining to the accusations po ng 18 Marines, yung mga kanilang binitawang ng mga pahayag. Falsis unos. Yes, and ito pong next is sa mga regarding po with the Diskaya. So aware po tayo yung isa po ay nakulong na. Yung isa po ay nakadetini sa Senado. Ano po ang sa katagalan po ano po ang magiging dapat na gawin kay Curly Diskaya. And last po, Balik lang ako. Yes, Yung sa falsus unos, Yes, po. ano yung particular na ni-refer niya? yung pong mga pahayag na binitawan po ng 18 Marines na maaaring yung isa doon ay totoo, yung iba po ay hindi totoo. May sinabi ba siyang hindi totoo? May sinabi siyang hindi totoo? Because Wala. my question was, kung hindi totoo, paano naman po yung ibang personalities na involved? No, sorry kasi yung kay Laila de Lima, di ba sinabi ni Attorney Baligod, sabi niya na ilagay ko siya doon sa linya ng congressman. Is that what he's referring to? In general po, with the 18 Marines affidavit. As far Wala namang masite na hindi totoo. as I'm concerned, doon sa nakikita ko at nandito yung affidavit, Yes po. wala ako nakikitang mali. Wala ako nakikitang kasinungalingan. Unless they will point to the particular provision at pwede namin pag-usapan. But having said that, one of the things that were raised was the case of Congresswoman Laila de Lima. Si Laila de Lima, sabi nila, tumatanggap doon sa townhomes. At nailista siya sa listahan ng congresswomen. Ang sabi ni Kong Laila de Lima, hindi pa ako congresswoman ng panahon na yan. Tama. And ang sabi nga ni Kong Levy, tama naman. Sabi niya, siguro it was an oversight na ilagay kita dito sa listahan na to. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya tumanggap. Yan po ang diba? sinasabi niya na hindi po siya Tumanggap nakatanggap. siya. Tinanong ko nga yung mga sundalo off-camp, kwentuhan kami, pinuntahan ko dun sa isang safe house nila, sabi ko, uy, ano ba tong kay Congresswoman Laila de Lima? Oh, sir. Pagkatapos ata niyang makulong, 1 month after, nandun na. Tapos sabi nila, yung hearing, nung nandun si Pangulong Duterte, previous to that, pumunta rin. Nabigyan din daw. So maganda, sa isang committee hearing, umupo si Laila de Lima, si Congresswoman Laila de Lima, umupo yung nagtuturo sa kanya, pati yung mga kotse niya, i-describe. Sabihin sa kanya kung kailan. O di, magkaalaman kung sinong So nagsisinungaling. yung I message interrupt niyo you po there? kay... Excuse Yes me, po. Miss, Kung hindi congresswoman si Laila de Lima, nung allegedly diniliberan siya ng pera, para saan yung pera? Anong magagawa ni Laila de Lima kung hindi naman siya congresswoman? Kasi kung nare-recall mo, Attorney JB, again, hindi ako privy. Yeah. Pero kung nare-recall mo, ito yung mga panahon na lumalabas si Congresswoman Laila sa Senate at sa Congress on the investigation on the EJK. Ito yun eh. So I would think kasama to dun sa operations ng ICC. So possibly to give false testimony, ganun ba? Hindi. I don't think naman it's a false testimony.
in particular, no? Because she Tokong did not have a commission in public works, di ba? Kasi hindi naman siya congresswoman eh. So bakit mo didelibera ng pera yon? Yung mga ibang congressman and senators, I would understand. You know, Villanueva, Escudero, Jinggoy, Gradiola, lahat yan. Ano? Martin Romualdez, pinakamalaki sa lahat na plunderer, if you will ask me. You know, I can understand. Bigyan sila ng pera. Talaga may umikot na mga maleta yan. Pero si Laila de Lima, hindi naman siya nakaposisyon nun. Bakit siya bibigyan ng ano? Kahit na isang bag na pera. Bakit? What is the reason for that? Kasi at that time, kung nare-recall mo, pati si Senator Trillanes, hindi naman siya senador eh. Yeah, oo. So, Hindi rin siya, no? Oo. Oo. So, dinideliveran sila ng pera, in particular, I believe, on the ICC NGK. case. Yun ang motive. Yun ang tingin ko. Oo. Yun ang tingin ko. Sorry, hindi yeah, ko, yeah, sure. hindi ko ano yan. Oo. Tapos, kunyari, yung mga Pero hindi official yan na kung may. Opo. Hindi. In fact, pati yung mga sundalo naman wouldn't know eh. They wouldn't know. They wouldn't know. Inuutusan lang sila. So, yung period or time na yon at yung circumstansya, yan lang nga makakapag-establish kung ano yan. And syempre, yung binanggit ko, una sa lahat, si Saldico. Okay. Alam niya talaga ano yung punto na yan. Si Speaker Martin, alam niya. You know, ano yung punto we na yan. really need to get that, pardon the expression, the asshole Saldico, we need to get him back. So that, you know, he should answer for everything that he has done. Kasi, Tama. Appropriations Committee Chair eh. Siya talaga nag-control ng mga budget niyan eh. Anyway, Miss, are you finished? I think you have the last question, ano? Ano yung pangalawa? Yes po. Pangalawa? Dalawahin ko na lang Oo, po. sige. Yung pinaka-last po about Yes. kay Curly Discaya na hanggang ngayon ay naka-detain sa Senate na possible din sana naging candidate for witness at nakulong na po yung asawa. Isang tabi na po natin yung bakit siya lang ang nakulong sa mga contractors na binabanggit. Ano po ang magiging steps po kung bakit naka-detain pa rin siya hanggang ngayon? Tama yung binanggit mo, ang daming contractors na binanggit, Bitaw, no? tapos Grabe. siya lang yung nakakulong. Pangalawa, Tama. si Curly Discaya lang at yung kanyang asawa ang nagturo Kay kung Romualdez. sino yung mga involved. Hanggang ngayon, walang ipinatawag. Ang binanggit ata ng mga Discaya ay 17 na Congressman. tumanggap ng pera. So, yun eh. Yun ang frustration ng mga tao. Hanggang ngayon ay walang nakukulong. Alam nyo, nangyayari sa atin siguro, kayo naman yung nasa media, malalaman nyo rin naman at kayo mag-iimbestiga. Pagka may nakasuhan punta ng ICI, mga congressmen, ayusan na. Tapos wala ng kaso. Punta ng Senado, ang daming binanggit na senador. Pagdating ng DOJ, pagdating ng Ombudsman, pagdating ng Wala agad. Blue Ribbon ICI, Oh, Blue Ribbon nga eh. patay na. As Di ba early namasa? as December, nagsalita na yung abogado ni Speaker Martin Romualdez. Ang sabi niya, there is no basis even for an investigation against Speaker Martin Romualdez. So ito po ang nakakalungkot na yugto noong nangyayari sa ating bansa. Pero, ang paniwala ko, hindi ho yan tatahimik. Hindi yan titigil. Dapat. Ang tao talaga magtutulak at magtutulak pa rin. Negative 47 na si Pangulong Bongbong Marcos. Negative 47. Huwag niyang pabayaan umabot siya lang lagpas negative 50. Huwag niyang pabayaan magkagulo-gulo tayo. Ano ba si GMA during the most unpopular period? Negative 50? Hindi si GMA, ano pa nga siya eh. Well, Nag-negative din siya eh, di ba? oo, hindi ko nakita yung hanggang huli. Okay. Pero ang recollection ko kay GMA, negative 1, negative 5, gumanon eh. Okay. Although, net versus trust. Oo. Etong kay BBM is negative 9. Negative 9. Pero mabigat na yung negative 47. Pag tumagpas na yung negative, kalahati ng populasyon galit. Galit sa'yo, ayaw sa'yo. Paano labansa natin? Baka lalo na ngayon, binawi yung piso na hike sa mga driver, Binawi eh. No? Alam mo yung mga driver, kawawa yan. Automatic pagka price increase, pero yung fare, hindi automatic sa kanila. Oo, Sino kawawa? Sila dapat, din. Dapat ang pigilin dito yung mga oil companies. pagtaas. Yung oil companies. Oh, anyway, we've run out of time. We'd like to thank all of you. Thank you very much for being here. And of course, we'd like to thank the indefatigable
the courageous, the brave, and always controversial and colorful, Mike Defensor. Kung Mike, Secretary Mike, can you give your closing statement before we close? Kong JV, maraming salamat sa pagkakataon. Of course, kay Richard, ating mga kasama. Sa ating po mga kasamaan dito Pilipino, alam ko naman sa mga kapulisan, sa mga sundalo, kayong mga nasa media, alam niyo yung sinasabi ko. Alam niyo yung pinupunto ko. Sa panahon po ngayon, dapat tanggalin na natin yung politika. Walang dilaw, walang berde, walang pula. Kailangan tayo magkaisa Kailangan nating tingnan at sagutin ang problema ng ating bansa. Masyado nang malala ang korupsyon. Itong pontong to sana, magagamit natin sa ngayon, sa gitna ng krisis na kinakaharap natin. Pero ano nangyari? Magulo ang ating bansa. Walang kumpiyansa ang mga negosyante, maraming nawawalan ng trabaho. At ngayon, ginagamit ang puwersa ng gobyerno para kitilin, pondo, puwersa, para patahimikin yung mga nagsasalita ng katotohanan. Yung nagsasabing, pakinggan nyo naman, ano ba itong mga sinasambulat ng mga 18 Marines? Patawag nyo naman yung mga Di ba? mga opisyal ng gobyerno, E.S. Bersamin, Pangandaman, Yusek Adrian, Yusek Traigib. Dahil ito yung makakapagbigay ng katotohanan sa ating bansa. Sa inyo po lahat, maraming salamat. Tuloy ang laban. Thank you very much. We will give you opportunity for questions by the individual members of the press, Kong Mike. But as a closing statement, this has been another episode of the Agenda Forum where fearless and independent and fair treatment of the burning issues of the day are handled and brought to you so that you will understand better the political issues, the economic and social issues that are confronting the Filipino people. Once again, thank you very much, and until the next episode of the Agenda Forum. Salamat. Well. Maganda yung mga pinagsasabi nila doon, mga kadonatics, yung punto nila. Patawag nyo! Ha? Bakit hanggang ngayon, ang Diskaya lang yung nakakulong habang ang daming mga contractors ang nakinabang sa malita-malitang pera? Araw-arawin sana silang tanungin ng ganyan, mga kadonatics. Bakit mga Diskaya lang? Napaka-unfair talaga, mga kadonatics. Bakit? Ha? Kasi, ang mga Diskaya ang tumuro, ang nagturo kay Romualdez, mga kadonatics, at mga congressman, contractors. Di ba? Well, anyway, tingnan nyo naman yung Russia, yung Australia, mga kadonatics. Wala silang problema sa inflation ngayon, especially sa gasoline price hike, because nakahanda na sila, mga kadonatics. Grabe yung paghahanda nila. Before pa sa war, nag-imbak na pala sila ng gasolina, mga kadonatics, at diesel. Kakaiba. Ang sa atin, nag-imbak ng mga pagnanakaw. Kaya nga, sabi ni Claire Castro, don't worry. Don't worry. Ang sa pagtaas ng gasolina, don't worry para sa kanila. Pero sa mga taong nasa baba, mga kadonatics, it's already a survival. Well, anyway, thank you so much and God bless you, mga kadonatics. Ingat palagi. Don't forget to like and subscribe this video. Bye-bye.